Kinasuhan ng isang kumpanyang hindi nag-deliver ng mahigit 30,000 balikbayan box. Nakatutok si JP Soriano. 36,000 balikbayan box ang natenggalan at hindi na i-deliver ng iisang kumpanya, ang Makati Express Cargo Incorporated. Sa kumpanyang yan ang halos 80% ng mga container van na inabandona ng ilang consolidators at deconsolidators company. Kaya kanina, kinasuhan ng Bureau of Customs ang kumpanya ng paglabag sa Customs Modernization and Tariff Act. Katumbas pa naman ng halos 6,000 pesos ang ibinayad ng mga OFW sa kada balikbayan box. Hindi bababa sa 330 million pesos plus yung nakulimbat o pinakinabangan ng mga nanloko doon sa mga nagtiwala natin mga kababayan. Napakalaking pera nito. At therefore, napakalaking krimen. Hindi pa kasama rito ang mismong halaga ng laman ng mga kahon at dugot pawis na sa likod ng unti-unting pagpuno sa mga ito. Kaya masama ang loob ni Leo, OFW mula sa Saudi Arabia. Di bababa sa 10 balikbayan box na puno ng mga naipundar niyang gamit sa Saudi at pasalubong sa pamilya ang hindi pa nila nakikita. Padala ko ng bagahe ko last October 2025 and until now is wala pa. Napaluhari ng OFW na si Leandro dahil 9 na buwan nang hindi na-deliver ang mga ipinadala niyang balikbayan boxes. Hindi po yung basta pagkain, damit o mga sapatos. Ang nakalagay po doon is mga alaala po. Kasi 6 na taon po namin pinaghirapan yung mga box na yun. Natenga ang libo-libong balikbayan boxes dahil hindi nagbayad ng shipping costs at ibang bayarin sa Philippine Ports Authority at Bureau of Customs. Bukod sa naunang kaso ay inihahanda na ng Customs ang reklamong large-scale estafa at cybercrime laban sa Makati Express Cargo na nag-ooperate pa rin daw sa ibang bansa. Yung mga kumpanya na rehistrado sa abroad ay may pagkakataon pa yan magtuloy-tuloy ng panloloko. Oktubre pa suspendido ang accreditation sa Customs ng Makati Express Cargo at ibang kumpanyang sangkot. Wala pa ring tugon ang Makati Express Cargo sa aming mga email at tawag. Sa susunod na buwan, may 11 kumpanya pa raw ang inaasahang sasampahan din ng reklamo ng Bureau of Customs matapos mag-abandona at bigong ma-deliver ang mga balikbayan boxes mula sa mga OFWs dito sa Pilipinas. JP Soriano, nakatutok 24 oras. Ginuho yung building. Anim na ang kumpirmadong nasawi mula sa gumuhong gusali sa Angeles, Pampanga. At ang pinakahuling na-recover na bangkay, tatay ng isa pang namatay sa trahedya. Nakatutok si Oscar Oida. Tukoy na ang pagkakakilanlan ng 2 pinakahuling bangkay na na-recover sa gumuhong gusali dito sa Barangay Balibago, Angeles, Pampanga. Napag-alamang mag-ama pala ang dalawa at parehong nagtatrabaho sa gumuhong gusali bilang construction worker. Ang ama na si Roberto Sabile, 51 years old, ay na-recover pasado alas 12 ng hating gabi sa ilalim ng makapal at mabigat na tipak ng simento at iba pang debris. Habang ang anak naman niyang si Christian ay yung na-recover kahapon ng umaga. Dahil dyan, umakyat na sa 6 ang bilang ng mga naitalang nasawi at iisa na lamang dito ang di pa rin identified hanggang sa kasalukuyan. Nagpapatuloy naman ang pag-aasikaso sa mga naiwan ng mga nasawi. First, sa mga namatayan po, of course, no, yung lahat ng mga pwedeng ibigay na tulong, provide po natin yung burial, no, psychosocial support, yung mga kung ano pong mga lahat ng pangangailangan. Sa buong maghapon, tuloy rin ang paghahanap sa 14 pang pinaniniwalaang naipit sa guho. Hindi pa rin iniaalis ang posibilidad na may buhay pa sa kanila. Katunayan, bandang hapon ay sinabi ng Angeles City Information Office na nakarinig umano ang ilang responder ng mga tila pagkatok mula sa bahagi ng Sector 1 ng guho. Agad naman nagpadala ng K9 unit mula sa PCG at nakumpirma ang pagkakaroon ng presensya sa ilalim ng mga debris. Sinubukan itong kumpirmahin sa pamamagitan ng life detector unit at rescue radar equipment. Mag-aalas 3 ng hapon, na-detect ang 4 na entity sa ilalim ng guho kung kaya't mas pinaigting pa ang paghahanap sa kanila.
Pero paliwanag ng otoridad, maging buhay na hayop tulad ng daga ay maaring madetect ng mga gamit. Una naman ang sinabi ni Angeles City Mayor John Lazatin sa mga miyembro ng media na nakikipag-ugnayan na sa kanila ang may-ari ng gumuhong gusali. Yun ang commitment na binigay nila sa atin, no, na handa silang tumulong sa mga pamilya ng biktima at handa silang makipag-ugnayan. So siyempre, hihintayin natin yung commitment nila sa atin para makipag-ugnayan sa madaling panahon. No? Pagtitiyak pa ni Mayor, gagawin daw nila ang lahat para mabigyan ng katarungan ang mga nasawi sa insidente. Gagawa tayo ng hakbang kamukha ng preventive suspension kung sino man ang mga kasama natin sa gobyerno na nag-a-aproba ng mga mga permit nila. Kasi kailangan patas, no? Samantala, dumadaing naman na ang mga residente sa tabi ng gumuhong gusali. Ilang araw na raw silang napeperwisyo dahil di madaanan ang kanilang kalsada matapos matumba ang ilang poste na ngayon ay nakahambalang pa rin. Ayon sa pamunuan ng Angeles City, tutugunan nila ang reklamo. Oscar Oida, Natutok, 24 Oras. Sa kanyang condo unit sa Novaliches, Quezon City, na-corner ang lalaking ito na ginagamit ang katauhan ng iba't ibang opisyal ng gobyerno para mangolekta ng kontribusyon. Bukod pa yan sa kasong estafa, kaya may arrest warrant na ang suspect. Nagpapanggap po siya ng different government officials from congressmen up to senators hanggang sa president po. There's a coordination from Presidential Security PMPSC, Presidential Security Command natin, together with our OTCD to apprehend this person who represent himself na kunyari siya secretary ng isang departamento, kunyari siya si First Lady. Lumalabas na may access ang suspect sa database ng mga cellphone numbers ng mga high-ranking officials. Ayon sa NBI, may ginawa raw ang suspect na nauwi sa pagkabisto ng kanyang modus operandi. He pretended himself to have an information leading to the arrest of Senator Bato de la Rosa. I already sense na gusto niya mag-scam eh. Pinadalan ko ng a certain amount, maliit lang talaga na amount. Nung pinadalan ko na siya, sumusunod na humingi na ulit ng amount. Noon na raw iginasa ang operasyon. Nakuhanan din umano ang suspect ng illegal na droga. Nang tanungin kung sino ang kanyang pinakaboss. Hindi naman po haya. Congressman? Police? Okay. Police? Naharap siya sa reklamong estafa in relation sa RA 1175 o Cybercrime Prevention Act. John Consulta, Nakatutok, 24 Oras. Patay ang 2 trainee ng Philippine Army matapos mawalan ng malay sa gitna ng training sa Capas Tarlac. Ayon sa Army, posibleng dahil yan sa sobrang init. Nakatutok si Ian Cruz. Nakaburol ngayon sa Tarlac City ang mga labi ng 2 trainee ng Philippine Army. Ayon sa Philippine Army, nawala ng malay ang 2 nitong Martes sa kasagsagan ng pagsasanay sa training command ng Philippine Army sa Capas Tarlac. Itong 2 trainee natin nag-collapse during the formation. So nagkaroon sila ng formation around 1 p.m. ng hapon at doon nga nag-collapse. This is their second day nung kanilang formal training. Kanina, nakiramay sa burol ang 2 malapit na kaibigan ng isa sa mga trainee. Gusto niya magsandalo, sir, kasi pares kami ng sitwasyon yan, sir. Gusto rin namin alam mo na, sir, kaawang sa hirapan and then mataguyod yung pamilya, sir. Nang makausap namin sa telepono ang ina ng isa sa mga trainee, sinabi niyang ang kanyang tanging hiling ay maiuwi na ang bangkay ng anak. Ayon sa Philippine Army, pasado naman daw sa physical at mental exam ang 2 trainee, kaya nakapasok sila sa programa ng Philippine Army. Nagsasagawa na ng internal investigation ng Training Command para matukoy ang sanhi ng pagpanaw ng 2. Pero base sa inisyal na investigasyon, wala namang indication ng foul play. Kumbaga, ang isang tinitingnan natin dito is the weather, yung dahil sa sobrang init din doon sa Tarlac City ngayon.
However, we are still waiting for the final result ng medical investigations na ginawa from the Tarlac Provincial Hospital at para makita talaga natin kung anong real cause ng kanilang pag-collapse during the formation. Kasunod ng insidente, umapila sa publiko ang Philippine Army na huwag magpakalat ng hindi beripikadong impormasyon kung bakit nasawi ang dalawang trainee. Handa raw umalalay ang Philippine Army sa kaanak ng mga biktima, lalo na sa paghahatid sa mga labi nila pauwi ng Mindanao. Ian Cruz, Nakatutok, 24 Oras. Pabubuksan ng House Prosecution Panel ang mga bank account ni Vice President Sara Duterte at asawang si Attorney Mans Carpio sa impeachment trial kaugnay ng pagtalakay ng kanilang hindi umano maipaliwanag na yaman. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Para maungkat ang umano'y di na ipapaliwanag na yaman ni Vice President Sara Duterte sa kanyang impeachment trial, ipapasabpina ng House Prosecution Panel ang bank accounts ng bise at kanyang asawang si Attorney Mans Carpio. Meron po kami listahan ng mga bangko at account numbers po ng ating pong pangalang Pangulo at ng kanyang pong asawa. More than 5 yung pong banks that we had identified. So we will probably do a sampling of the bank accounts. You don't need to subpoena all of it. Kabilang din sa 25 testigong posibleng iharap ng prosecution ang mga opisyal na mga bangkong yan. Bukod pa sa ilang opisyal ng Securities and Exchange Commission at Anti-Money Laundering Council. More than 5 witnesses po yung pong maisasalang for unrestrained lang. Bank officials, meron pong personal knowledge dun po sa mga bank accounts ng mag-asawang Duterte party. We have to see also the progress of the trial, kung kailangan pa ba o hindi na. Pinag-aaralan din kung ipatatawag pa ang mga opisyal ng Civil Service Commission at Department of Budget and Management na nakakaalam ng sahod sa mga posisyon ni Duterte bilang bise at noong mayor pa lang at vice mayor. Ayon kay House Lead Impeachment Prosecutor Representative Jervy Luistro, kasama sa 25 witnesses, si dating Senator Antonio Trillanes IV at ang nagpakilalang dating aide at umunoy bagman ng bise na si Ramil Madriaga. Kaugnay ng confidential funds ang pagharap ni Madriaga. Sa articles para sa unexplained wealth at confidential funds, may pinakamaraming testigo. Kabilang sa ipatatawag ang ilang itinuturing na hostile witnesses dahil inaasahang kaalyado ng bise. Yung mga taong involved sa utilization ng confidential funds as well as in the distribution of the alleged payola envelopes. These are officials of DepEd and OVP who are aligned to the position of the respondent Vice President. Nagbago rin ang lead prosecutor sa ilang articles matapos bitawan ni Luistro ang pagiging lead para sa articles sa umano'y maling paggamit ng confidential funds. Nagwo-workshop na ang prosecutors bukod sa mock trials. Iginiit din nilang dapat ay pisikal na nasa paglilitis ang mga senator judge imbis na mag-teleconference lang. They need to see the demeanor of all these witnesses for them to decide whether the witnesses are telling the truth or otherwise. They should be present during the casting of vote because that is a constitutional duty to the sovereign Filipino people. Tina Panganiban Perez, Nakatutok, 24 Oras. Pumasok na sa Philippine Area of Responsibility ang bagyong Doming kahit nasa gitna pa tayo ng tag-init. Pero bago pa yan ay inulan at binahana ang ilang lugar. Nakatutok si Rafi Tima. Tinulungan na ang ilang motorsiklo para maitawid sa kalsadang ito sa Cagayan de Oro. Putikan yan dahil sa gumuhong lupa at naharangan pa ng ilang halaman at punong kahoy. Binaha pa ang ilang bahagi nito. Sa bukid na bahin, dili lang din sa ubos, halos every afternoon, ulan-ulan din na. So siguro, usan ni naka-trigger no, kaninga area, manggod pod, as per
sa atong city engineer nga si Engineer Mumungan, nakasi natin na po ning pag-landslide. So medyo na movement po na before. So mo yung taboro no? Malalawa naman ang mga binahang taniman sa Bagumbayan, Sultan Kudarat. Binaha rin ang ilang kalsada at ilang bahay. Sa Maguindanao del Sur, 18,000 ang binaha dahil sa tuloy-tuloy na pag-uulan. Nalubog din ang ilang sakahan. Sa Santo Niño, South Cotabato naman, nasira ang isang dike ng malakas na agos ng Ala River kasunod ng malalakas na ulan. Inaayos na ang dike ng DPWH SOC Sergeant. Ayon sa Pag-asa, trough o extension ng Bagyong Domeng at southwesterly wind flow ang nagpapaulan sa Mindanao. Pasado hating gabi kanina pumasok ang Bagyong Domeng sa Philippine Area of Responsibility. Sa ngayon ay isa itong tropical storm na hindi inaasahang tatama sa lupa. Pero inaasahang lalakas ito bukas habang lumalayo sa bansa patungong Okinawa, Japan. Bago siya lumabas ng PAR, ay typhoon category po yung expect natin na intensity niya. So once na ma-reach siya yung typhoon category, mas magiging dominant po siya na system. So lalo niya matitrigger yung southwesterly wind flow at in effect po, ay ma-establish na rin natin yung southwest monsoon. Kung sa Mindanao at trough na ang nagpapaulan, sa Luzon ay mga localized storm ang dahilan. May mga instances din po ng mga thunderstorms na medyo nag-heavy to intense. Pero yun nga, hindi siya sustained. Kahit may bagyo, huwag magtaka kung mainit at malinsangan pa rin sa maraming lugar. Normally, nakukuha natin yung mga pinakamaiinit na heat index mga ilang linggo bago magsimula yung panahon ng tag-ulan. Yung mga isolated thunderstorms, hindi siya tuloy-tuloy. Pag hindi tuloy-tuloy, sumisingaw yung init. Rafi Tima nakatutok, 24 oras. Ngayong papalapit na ang pasukan, todo sikap na sa paghahanap buhay ang mga magulang na aming nakilala sa La Union para makaipon ng pambili ng school supplies ng kanilang mga anak. Kabilang sila sa mga binigyan natin ng tulong sa ilalim ng unang hakbang sa Kinabukasan Project ng GMA Kapuso Foundation. Matyagang tinatahi at binubuo ni Marivic mula La Union ang bawat natitirang pahina ng mga lumang notebook at papel na bigay ng kanyang mga kapwa magulang sa paaralan. Pwede pa raw ito magamit at mapakinabangan ng kanyang 3 anak sa darating na pasukan. Kahit kasi doble kayod na siya sa pagsasaka at pagmamasahe, hindi pa rin sumasapat ang kanyang kita para mabili lahat ng kinakailangang school supplies ng mga bata. Re-recycle. Tsaga-tsaga lang ma'am. Pag may kinita ka araw-araw para makarahos ng buhay, mag-ipon 10-10 o 20-20. Sa pagbibilad at pagdadaing naman ng isda, kumakapit si Richard para maitawid ang gastos sa pag-aaral ng anak. Mag-isa na lang kasi niya itong itinataguyod. Napakahirap. Halos hindi ko na alam kung anong gagawin o anong iisipin para lamang kumita. Sa isang banyera lang po, nagre-range lang po kayo ng mga 300-400 lang po. Kaya sa ilalim ng unang hakbang sa Kinabukasan Project ng GMA Kapuso Foundation, nagtungo tayo sa 78 schools sa 6 na bayan sa La Union para maghatid ng kumpletong gamit pang eskwela. Maging inspiration nila ito para at least mas maganahan na pumasok ulit. Malaking tulong na rin ito para hindi lang sa mga bata, kundi pati na rin sa mga magulang. 3,000 mag-aaral na incoming kinder at grade 1 ang ating natulungan at napasaya. Sa nais makiisa sa aming projects, maaari kayong magdeposito sa aming bank accounts o magpadala sa Cebuana Luwilier. Pwede din via QR code ng GCash at Palawan Pay o mag-donate online sa Globe Rewards at Metrobank Credit Cards, Lazada at Shopee.